3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuang maganda, sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na pumasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang may lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang meron ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Sandali po tayong manalangin. Purihin ka, aming Diyos, sa pagkabasa ng iyong salita, sa aral na aming pagtutuunan sa linggong ito. Tunay na bigyan kami ng kalakasan at espiritual na kakayanan upang unawain ang mensahe at maging aral ito hindi lamang sa amin, gayon din sa mga tao sa aming paligid. Pagpalain mo po ang bawat isa, gayon din ang magpapahayag at tatanggap ng iyong salita. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung binasa natin sa Book of Acts, ito yung panahon ni si Pedro at si Juan ay nagpunta sa templo. Para saan? Meron kasi silang tinatawag na schedule prayer. No, yung schedule prayer na yun, tuwing 3:00, sa relihiyon ng Hudyo, yun yung pinaka-schedule nila sa pananalangin. Kaya every 3 p.m. pumupunta sila sa templo at doon sila nag-pray. Pero sa panahon ngayon, kahit hindi lang 3:00, 1:00, 2:00, kahit 12:00 ng gabi, we can pray. Pero sinabi lang dito, ipinakita kung ano ang nangyari doon sa pintuang maganda kung saan na-meet ni Peter and John yung lalaking lumpo. O sa English, yung crippled man. Sabi dyan sa introduction po natin, ayan, the greatest gift. Ano ba yung greatest gift na yan? Tignan nga natin ano ba yung pinakamagandang regalo na dapat nating tanggapin. Sabi sa introduction, people have a lot of troubles in this world, such as physical, financial, and even health problems, which is the reason why it is hard to believe in the gospel. Kasi nga naman, maraming mga taong problemado, not only physical, financial, even health problem. Sino ba naman gusto maniwala? Totoo bang may Diyos? Kung totoong may Diyos, bakit inaalaw niya na ang tao magkaroon ng tinatawag na karamdaman? Bakit inaalaw niya na tayo ay magkaroon ng tinatawag na problema sa ating financial at higit sa lahat sa ating physical? Pero, what is the greatest problem? Ano ba yung pinakadakilang problema na kinakaharap ng tinatawag nating mundo o ng ating daigdig? Sabi dyan sa pagpapatuloy, sabi sa Romans 3:23, ang kasalanan ang pinakadakilang problema ng tao. Akala natin financial. Akala natin it is a physical problem. But if we search the Word of God, it is the sin. And not only the sin, it is being what? Unrighteous. Walang matuwid, wala ni isa. Yun din ang dahilan kung bakit walang naniniwala sa Diyos. Bagamat ipinapahayag na ang salita ng Diyos, ipinapahayag na sa Jesus, it's like walang naniniwala. Bakit? Sabi sa 2 Corinthians 4:4, sapagkat hindi sila sumasampalataya dahil sila ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Spiritual blindness. Pag sinabi natin spiritual blindness, ito yung mga taong walang pakialam sa spiritual life. They go to church or not, it doesn't matter. They pray or not, it doesn't matter. They read the Bible or not, it doesn't matter. Why? They are spiritually blinded.
That's why their focus is saan? Physical things. Sa mga bagay lang na physical silang magkakaroon ng tinatawag na kapakinabangan. Kaya nga, sabi sa John 8:44, ang diablo ang inyong ama. Kung ano ang nais niya, yun ang inyong ginagawa. Ano ba ang nais ni Satanas? To block the gospel. Kapag sinabi natin blocking the gospel, hindi tayo binibigyan ng pagkakataon ni Satanas to really see kung ano yung pinaka-importante. At ano yung importante ito? Ang pagkaunawa sa mabuting balita. What about us? We are living nowadays. Ano yung focus na meron tayo? Ano yung hinihintay natin? Just physical blessing? Kung ano yung makukuha natin? What about our spiritual life? Kailangan natin maunawaan at makilala kung paano ba dumating si Jesus at bakit siya kailangan dumating. Dahil sa tatlong bagay na ito. Pagiging anak ng diablo, pagiging makasalanan, at pagiging hiwalay sa Diyos because of Satan. Kaya nga mas pipiliin natin, what is more valuable kaysa sa mabuting balita? Ano ba yung more valuable kaysa sa mabuting balita? There is none. Pero kapag nakita natin mas mahalaga ang physical things more than the gospel, there is something wrong. Merong mali. That's why Jesus said in Matthew 7:21, hindi lahat ng pumupunta sa church, hindi lahat ng pumupunta, nananalangin, nagbabasa ng Bible, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sila lamang gumagawa ng nais ng Diyos. Silang nakukunawa ng nais ng Diyos. At ano ba ang nais ng Diyos? At ano ba ang pagkilos ng Diyos? Tayo ay maniwala kay Jesus. In the midst of problems and disasters, we must choose to believe in Jesus. Why? There is power in the name of Jesus. Sabi dyan sa susunod, for our main, tingnan natin ano ba yung anim na kalalagayan ng taong hiwalay sa Diyos. Pag sinabi natin 6 things of non-believers, no, of course marami. Pero sinorten natin siya para mas madaling matandaan. Una, ang pagiging anak ng diablo. Tandaan natin, lahat ng tao ay nahulog sa tinatawag na kasalanan. At ang pagiging anak ng diablo, this is not a choice. Walang pumili niyan. Pastor, gusto kong maging anak ng diablo. It was what? Sumpa sa mga taong nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Kung hindi tayo anak ng Diyos, automatic tayo ay anak ng diablo. Kaya sabi sa aklat ng John 8:44, ang diablo ang inyong ama. Kung ano ang nais niya, yun ang ating ginagawa. Ano ba ang nais ng diablo? Mag-focus tayo sa mga bagay liban sa mabuting balita. What about our focus? Ano ang focus natin nowadays? Ito ba ay pagliligtas ng kaluluwa? Or just preparing our future? Na wala namang nakakaalam po. What will be happening? Ano ang mangyayari after 3 hours? No one. Ano ang mangyayari after 5 hours? After a week? After a month? Even after a year? No one knows. At ano yung mali? Pinaghahandaan natin yung mga bagay na hindi pa dumarating. Kaya sinabi ni Jesus, why stressing yourself? Preparing for the things not even there. The greatest preparation of our happiness is today. Kung ano yung kaya natin gawin ngayon at kung ano yung pwede natin gawin ngayon, yun ang totoong pagpapala. Tomorrow is not yet a blessing. Kasi baka mamaya atakihin tayo sa puso habang naglalakad. Or habang naglalakad, banggain tayo ng aeroplano. Parang imposible. Mabangga tayo ng MRT at LRT. We don't know. But one thing is for sure, we are always securing our now. What about now? Ako ba ay may kapayapaan na? Ako ba ay meron ng tinatawag na kaligtasan? With that, may mga tao sa paligid natin na nasa ilalim pa ng tinatawag na 6 states of non
believer. Una dyan, children of Satan. Pangalawa, idol worshiper or idol worship. Hindi natin napapansin. Pero ang mga taong hiwalay sa Diyos, they do have the idol. And that idol is kalaban ng Diyos. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Akala natin yung Diyos-Diyosan is yung hinahaplos-haplos. But the greatest idol of a non-believer is themselves. Akala natin yung hinihipo. Lord, pagpala, no. Ang totoong kaaway ng Diyos, hindi ang mga Diyos-Diyosan, kundi ang ating sarili. Bakit? Mas pinipili natin ang ating gusto sa gusto ng Diyos. Mas pinipili natin ang ating desisyon kesa sa leading ng Diyos. Mas pinipili natin kung ano yung plano natin kesa sa plano ng Diyos. Kaya yung mga plano natin, ano yung end ng plano? Kahit makamit mo yung plano mo, at the end of your plano, pagod ka pa rin. Meron ka pa rin ninanais. Why? Dahil wala doon ang nais ng Diyos. At anong ibig sabihin niyan? Tayo ay nakasapailalim pa rin sa anim na kalalagayan ng mga taong hiwalay sa Diyos. Pagiging anak ng dyablo, pagsamba sa sarili o pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkaraan, meron tayong mental problem. Akala natin yung mental problem is yung mga nasa mental hospital. Yung hindi nakakausap ng matino. But mental problem is what? Stress. Depression. Who gave that? Mental problem, hindi ito nire-resulta ng mga bagay sa paligid natin. But our mind. Sa ating mga sarili. Worrying is a mental problem. Pagkakaroon ng tinatawag na anxiety is mental problem. Hindi lang natin napapansin. Pero, nandito tayo minsan. What's that? Automatic. Ang mga taong anak ng dyablo, sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ang mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay nagkakaroon ng tinatawag na mental problem o mental na problema. If you have mental problem, automatic, magre-result yun sa physical problem. Pag sinabi natin physical problem, hindi ito yung mga taong lumpo o pilay, bulag, bingi. Mental problem is having trouble with your neighbor. Physical problem is having trouble with yourself, having trouble with your family, and having trouble with the people surround you, around you. Akala natin mental problem, pag napahama ka, na-disgrasya ka, napilayan ka, no. Physical problem is this, having trouble with your surrounding. And the next, at ang pinakamasama doon, panglima, we will be having death in hell. Not only having death in hell, what is in the hell? Walang hanggang kamatayan. Sabi sa book of Luke, chapter 16, 19 to 31, it is the story of taong mayaman at si Lazaro na namatay na pulubi. Anong ginawa ng taong mayaman? He just enjoyed his life. Punta dito, punta doon, kain dito, kain dyan, tawagin ng mga barkada, mag-inom tayo, magsaya tayo. But at the end of the day, he found himself in hell. Kaya ano yung panalangin niya? Pababain ko yung mahirap na yan. At isausaw ka ng dulo ng kanyang daliri at ipatong sa aking dila dahil araw-araw akong nasusunog dito. Araw-araw akong namamatay dito sa impyerno. Sa impyerno na walang hanggang kamatayan. At ang pinakamalala, that spiritual inheritance, yung itong limang ito ay maipamamana mo sa iyong mga anak. Fourth and fifth generation. Hindi naman kasi nararamdaman because no one is telling this. And nobody is singing about this. Sino ba naman gusto magbasa ng Bible? Hindi naman tayo kumikita dyan. But true life lies in the end. Huwag natin hintayin na yung sumpa sa pamilya mo ay manahin ng anak mo.
Huwag nating hintayin na manahin ng anak ko yung mga physical, spiritual, mental problem na meron ako. Kagaya ng crippled man. Kahapon, pumunta kami sa Magalang. Not only going there, but always checking the spiritual state of the place. Sa lahat ng nakakausap natin, anong state meron ang taong ito? Sino ba naman nakakaalam? If we don't know what is in the gospel, what is in the Word of God, hindi natin ito napapansin. Pero 100% kahit saan tayo pumunta, halos lahat ng tao ay nakapailalim sa 6 states of non-believers. At wala tayong magawa. That's why there is trouble. There is always problem. Not only problems, but trouble in mind. Trouble in our selves. Ano yung magiging part natin sa buhay natin? Right? Kapag hindi natin nakita yung solusyon, mamanahin ito hanggang sa ika-4 at ika-5 salin lahi. No? Kung bibigyan lang natin ng sumpa ang ating mga anak, huwag na kayong mag-anak. Kung ang ipamamano mo, spiritual na problema, huwag ka na lang mag-anak. Kahit i-prepare mo ang lahat ng physical goodness, kung ang spiritual ay hindi, it will end up sufferings in hell. Mag-i-end ang lahat ng ito saan? Mental problem, physical problem. Parang wala lang. Pero look at ourselves. Nandun ba yung totoong happiness? Wala. Hinahanap natin yung kasiyahan sa ibang tao. Hinahanap natin yung kasiyahan sa ibang bagay, sa ibang place, sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon. Why? Because of 6 states of non-believer. Hanggat hindi natin nakikita ang totoong kasiyahan at kapahingahan kay Kristo, mananatili tayong nakapailalim sa 6 na kalalagayan ng taong hiwalay sa Diyos. And what is our battle? Ano yung battle natin pagdating dito? Like Peter and John. Halos araw-araw dinadala doon yung lubot para mamalimos. Anong progress ng taong lumpo? Kahit araw-araw siyang tumanggap ng silver and gold, lumpo pa rin siya. Hindi nasusolusyonan yung kanyang problema kahit anumang limusin niya. At anong kailangan gawin? Remember this. Huwag ninyong hayaan na sa loob ng pamilya merong nakapailalim dito. Huwag ninyong hayaan sa circle of friends ninyo na nakailalim sila dito. Happy tayo today, but at the end of the day, nasa impyerno tayong dalawa. Masaya tayo naglalaro today. But at the end of the day, sa impyerno tayong dalawa. Or either ikaw o ako. Kung totoong mahal natin yung mga taong mahal natin sa buhay, ipahayag ang mabuting balita. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi nasusukat ng pera anumang bagay sa mundo, kundi ang pagtanggap sa mabuting balita, nang sa gayon, mamatay ka man ngayon, sa langit tayo makikita. What can we offer to our loved ones? Support? What can we offer to our loved ones? Educational plan? Maganda yan. But we must know what is needed. Minsan kasi, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino, marami tayong gusto. Gusto ko nito, gusto ko doon, gusto ko. Pero yung mga bagay na hindi needed. Kaya kahit maabot mo yung mga bagay na yun, wala siyang effect sa buhay mo. Empty ka pa rin. Pagod ka pa rin, stress ka pa rin, namumroblema ka pa rin. Why? Kasi mas inuuna natin yung gusto at nais. Pero hindi natin nakikita what is needed, what is necessity. Yung necessity, what is necessary. Kapag tuwing may mga kaibigan akong namamatay, o sabihin natin pumanaw na, lagi kong ini-insist yung panalangin, Lord, na-share ko ba sa Kanya yung gospel? O kung hindi ko man na-share sa Kanya yung gospel,
I pray na bago namatay yung kaibigan ka na yun, is tumanggap siya sa Diyos. Kasi kahit gaano mo alalahanin ang magandang memories nyo ng kaibigan nyo, hindi kayo magkikita sa langit. Kung hindi ka tumanggap sa Diyos, o hindi siya tumanggap sa Diyos. Kaya sabi sa Facebook, nung tinanong siya, Happy birthday to you. What is your wish? Isa lang yung wish ko. Lahat tayo kumilala sa Diyos. Lahat tayo tumanggap sa Diyos para pag namatay tayong lahat, magkakasama tayo sa langit. That is the best prayer. I wish you all the best. Talaga. Mabuhay ka ng mahaba. Ano yung mahabang buhay? Hindi mo kailangan ng mahabang buhay. No need na mahabang buhay. You need buhay na walang hanggan. Magkaiba ang buhay na walang hanggan ng mahabang buhay. Ang mahabang buhay, ito lang panalangin. Sana tumanda ako ng 150 years old. Yun lang yung panalangin mo. Ano kung nakamit mo yung 150 years old? And after that, yung espiritu natin at yung kaluluwa, hindi yan namamatay. Pang walang hanggan ang ating espiritu at kaluluwa. Kaya nga ipinangunan na ng salita ng Diyos sa buhay ng taong mayaman at ni Lazaro. Pero hindi ko sinasabing, huwag kayong magpayaman ha. Inilagay lang doon na the more na focus mo ay pera, ay pera, ay pera, wala kang pakialam sa mabuting balita. Kaya sabi ni Jesus, may nagtanong sa kanya, Panginoon, paano po ba kami makakarating sa kaharian ng Diyos? Paano po ba namin makakamit ang salita ng Diyos? Simple lang, sundin mo yung utos ng Diyos. Sinunod na po namin yun. Mula pagkabata hanggang ngayon, sinunod na po namin iyon. Sabi ni Jesus, isa na lang ang kulang sa iyo. Ipagbili mo lahat ng iyong kayamanan at ipamahagi ito sa lahat. Ay, hindi pwede. Kaya nga kami nagbi-business para yumaman. Then what is Jesus' reply? Napakahirap sa mga taong mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas posible pa na ang kamelyo ay makapasok sa butas ng karayom kesa sa mayaman sa kaharian ng Diyos. At sabi ng Bible, we cannot serve two masters. Kapag mas pinahalagahan natin ang physical na kayamanan, you will never inherit kingdom of God. Kaya sabi sa Matthew, huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa lupa, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Ano kung mayaman ka sa lupa? Who cares? Natutulog ka, nakakatulog ako, nakakain mo. Pwede rin naman ako makakain ng someday. Pero ano yung pagkakaiba natin? Kahit na ito yung katayuan ko, alam kong may langit akong pupuntahan. Kaya hindi ako naghahabol ng yaman. Kaya hindi ako naghahabol ng maraming pera. Bakit? I am contented. Bakit? Everything will end. With this body, everything will end. Ang tanong lang, saan mo sinayang yung buhay mo? Pagod sa mundo? O pagod sa spiritual na bagay? Na doon tayo binibigyan ng reward ng Diyos. It seems like, sabi nga nila, ang pagmimisyon, wala naman talagang pera. Pero you know, ano ang totoong kasiyahan ko? Ang salita ng Diyos. Mawala man ng lahat ng bagay, hindi mawawala ang kasiyahan ko. At kapag inuna ko ang Diyos, siya ang bahala sa mga taong mahal mo sa buhay. Siya ang bahala. Kasi akala natin, our battle is only for the world. Dapat mag-aral ka, dapat may matapos ka, may degree ka, dapat may business ka, dapat mayaman ka. Hindi ah. True battle is yung sarili mo. Sa ginagawa mo, payapa ka ba? Hindi. Natatakpan ang lahat ng bagay because of this. At ano yung pinakamahirap na ipamamana ang problemang ito sa iyong mga anak, apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa kuko, kahit apo sa ingrown, mamanahin ang mga bagay na ito. Kaya ganoon na lang sinabi ni Haring Solomon, mas masarap kumain ng gulay na ipinahandang may pagmamahal kaysa kumain ng masasarap na hindi bukal sa puso. Anong ibig sabihin nun?
Kinumpare dito ni Haring Solomon kung ano ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay, hindi laging masarap at maginhawa. Ang tunay na buhay, kahit nagtitiis ka, payapak ka. What about us? Hindi ako papayag na yung anak ko at magiging anak ko ay babagsak dito. That's why I need the gospel. Pero saan mo nakukuha ang gospel? Saan mo naririnig ang mabuting balita? Sa salita ni Kristo. Sa salita ng Diyos. At yun, yung pinakatakilang panalangin natin, Lord. Hindi ko man makasama yung nanay ko, yung tatay ko. I pray na nakakarinig siya ng mabuting balita. I pray na may mga taong gagamitin ka para ipahayag ang mabuting balita. There is no pleasure in this. Wala. At alam na alam natin that Satan can give you everything. Satan can offer us everything. Satan can offer the world para lang hindi natin makita ang mga bagay na ito. At our point number 2, sabi diyan, we must give what they really need. Alam ba natin kung ano yung totoong kailangan ng ating mga mahal sa buhay? Alam ba natin kung ano yung totoong kailangan nila? Gusto kong ibigay ito sa kanya. Bakit? Kasi gusto niya yan. But, giving what they really need is more important than giving what they want. Magkaiba yun. In the name of Jesus Christ, stand up and walk. Believe that Jesus is the Christ, the solution to all our problem. Ang hirap naman kasing paniwalaan eh. Ano bang ibig sabihin ng Jesus is the Christ, the solution to all problems? Ibig sabihin ng mga bagay na ito, Jesus is opening our spiritual eyes to see the spiritual things. Your money problem is not problem kasi pag namatay ka na, hindi na problem yan. You know what is forever problem? It starts when you die. Kaya habang nabubuhay ka, yung problema mo na yan, hindi yung problema. Kaya nga yung mga tao nagpapakamatay eh. Kaya may mga taong nagpapakamatay, what? To end connection sa physical. Sino dito may kaibigang nag-suicide na, nagbaril, naglason, nagbigti, naglaslas? You know bakit nila ginagawa yun? Just to end up physical problem. Without knowing, kapag in-end mo lahat ng physical problem mo, doon naman magsisimula ang spiritual problem. Kaya nga may death. Death in hell. Yun ang hindi natin napaghandaan. Napaghandaan ko yung problema ko, money is the solution to all problem, that's good. Pero napaghandaan na ba natin yung ating spiritual problem? Dito pumapasok ang buhay ni Jesus. Dito pumapasok ang nais ni Jesus. Right? Saan? Dahil ito yung sinolusyonan niya, ang kamatayang walang hanggan. Kaya kayo na lang ang paanyaya sa atin ni Jesus araw-araw. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan at napapagal. At kayo'y aking pagpapahingahin. Panginoon, kahit isang oras gusto kong mapahinga. Ano yung pagpapahinga na yun? Kapayapaan sa ating puso at isipan. Kapayapaan sa ating puso. If we are about to secure our future, you must secure it today. I-secure natin yung araw na ito. Meron isang matanda sa Facebook, about 90 plus na siya. They're very active, very happy. Tinanong siya, what is the secret? What is your secret na na-reach mo yung 90 plus? Sabi niya, tatlong bagay lang. Hindi ko pinoproblema yung nakaraan kasi tapos na.
Hindi ko rin po ng problema yung bukas kasi hindi pa dumarating. Kung ano lang ang ngayon, yun lang yung ini-enjoy ko. Kung ano lang ang nangyayari ngayon, yun lang yung ini-enjoy ko. Yun lang yung ginagawan ko ng solusyon. Kaya ako umabot ng ganitong kahabang buhay. At the end, ano yung sabi niya? Kasi yun ang sinabi ng Diyos. Bakit ko aalalahanan ng bukas? Ano bang meron bukas? Hindi ko nga alam kung anong darating. Yes, bukas may work ako. Yun ang pag-aalantaan ko, may work ako. At gagawin ko yung best ko sa work ko. Gagawin ko yung best ko sa pag-aaral ko kapag dumating na ang araw ng bukas. Pero dahil hindi pa dumarating yung ngayon yung ini-enjoy ko. At hindi ko na inaalala kung ano yung nakaraan. Kasi nga, tapos na. Maraming mga taong namamatay today, hindi nakakapag-move on sa nakaraan. If we are to die today, of course, iniisip natin yung future, pero ano yung masama? Mamamatay kang bit-bit mo ang nakaraan. Hindi ka na nakapag-move on. Sino isisisi yun? Sa Diyos? Hindi ah. Sa mga tao, sa paligid mo, hindi rin. Isisisi yun sa iyo. Bakit? Buhay mo, desisyon mo. Kaya kung magdidesisyon man tayo today, ano yung mga bagay na nais kong ipamana sa mga tao sa paligid ko? What is the best or the greatest gift I can give to my loved ones? Sabi sa ating conclusion, may conclusion na ba? Do not give what they want. Do not give what they want. Give what they need. Ano yun? That is eternal life. Sino bang ayaw ng mamuhay ka sa mundo na maayos? Ang totoong kaayusan ng buhay sa mundo ay kaayusan ng puso at isip. Dahil ang totoong problema nagsisimula sa ating sarili. Hindi sa mga tao sa paligid natin. Hindi sa mga bagay na nakapaligid sa atin. If you think problem, problem will come. But if you think solution, solution will come. Okay, if we are to give a gift, Lord, I want to give what they really need. Kagaya ng taong lumpo. Wala siyang ibang ginawa manlimos ng manlimos. Kaya nung nakita niya si Paul, si Peter at si John, umasa siyang mabibigyan siya. Wala na siyang idea kung anong ibibigay niya. Basta bigyan niyo ako kasi nanlilimos ako. Araw-araw you are waiting for food, silver, and gold. Pero ganyan ka pa rin. Pero ano yung sinabi ni Peter and John? I don't have silver. I don't have gold. Pero kung ano ang meron ako, yun ang aking ibibigay. Yun ang salita ng Diyos. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. That time, silver and gold ba ang nakapagpagaling sa taong lumpo? Pagkain ba ang nakapagpagaling sa taong lumpo? Hindi. Kundi ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ganon din tayo. Ano ang madalas na ibinibigay natin? Ano ang madalas na ino-offer natin sa mga tao natin, sa mga mahal natin sa buhay? What they want or what they need? Kapag nakita natin ang kaibahan ng gusto at pangangailangan, mas una nating mai-experience ang totoong halaga ng buhay. Huwag tayong masanay na laging puro gusto-gusto, pero hindi naman kailangan. Just such a waste of time. Such a waste na mas makapag-aral ka pa. Waste ng panahon na mas may matututunan ka pa na laging puro saya. Bagamat ang goal ng buhay maging masaya. Pero kung magiging masaya naman tayo, masaya na may halaga.
There is enjoyment in studying. There is enjoyment in investing. There is enjoyment in producing and being productive. But at the end, ano kaya ang nais kong ibigay sa mga tao sa paligid ko? Give what they need. Lord, simulan na natin, magpapasko na. Ilang araw na lang, 23 days na lang. Kasi 1 na yon, December 1. Oh, 23 days na lang. Ha? 23. Kasi 24 ng gabi ay Pasko na eh. Bisperas, di ba? Oh. I pray na yung mga taong kasama natin sa halakhak, yung mga kainuman natin, yung mga kabarkada natin, mas makasama natin sila sa salita ng Diyos. Why? Need it. Need it. We can call our friends. We talk what they want. We do what we want. We eat what we want. But true friends give you what you really need. And that is eternal life. Kaya isang magandang conclusion sa buhay natin is to always check every morning, Lord, thank you sa buhay na walang hanggan. At doon sa buhay na walang hanggan na yun, doon tayo binibigyan ng totoong halaga. We are not zombies. Alam niyo ba yung mga zombie? Physically buhay sila pero patay sila. Ganun din ang mga taong hiwalay sa Diyos. Physically nabubuhay, umiinom, kumakain, pero yung espiritu nila ay patay. We are like spiritual zombies. Physical zombies. But thanks to God, dahil namit na natin si Kristo. At kung totoong mahal natin yung mga tao sa paligid natin, ibigay natin kung ano ang kailangan, hindi ang gusto. Dahil kapag ang gusto, iba na ang gusto, wala kang magagawa. Wala nang kwenta yung ibinigay, bakit hindi ko na gusto yun. Pero kapag ibinigay mo ang kailangan, laging nandyan yan. Bakit? Kailangan. Nagets niyo ba? Bigyan sa'yo. Ibigay mo anong kailangan, hindi ang gusto. Kasi yung kailangan, magagamit yan hanggat kailangan. Pero ang gusto hindi. May iba na akong gusto, ayoko na yan. Itsapera na yung binigay mo. Pero tignan ninyo, mas naaalala ng tao someone who gave them what they need kaysa yung what they want. Dahil kapag ang gusto, maraming tao magbibigay siya ng gusto. Pero isa lang ang nagbigay sa atin ng totoong kailangan. Sino yan? Si Jesus. Let's remember Jesus in giving us what we need. We have eternal life. Kunin man tayo ng Diyos, pero ang buhay na walang hanggan. Hindi man ako nakapunta sa lugar na ano? Yung ba ang goal ko? Malibot ang mundo? Ha? Hindi ko goal yan. Kakapagod yan. Ang goal ko, ma-enjoy kung ano man yung mga bagay na meron ako na kailangan ko. Hindi yung gusto. At maraming taong namamatay na namuhay sa kagustuhan pero hindi namuhay sa totoong kailangan. Yung mga taong tambay, alam niyo yung mga taong tambay, yung walang pakialam. Basta tambay sila. They just live what they want. Pero naging productive ba sila? No. At the end of the day, doon na umiikot yung buhay nila. Sa apat na sulok ng bahay nila. Sa apat na sulok ng barangay nila, kung saan kilala siya, nandun yung kaibigan. But they don't give influence. They don't give influence to what? To bring people to Jesus. But then again, may pagkakataon. Malapit na ang Pasko. Alalahanin natin kung ano ang totoo kailangan. Siguro kung magbibigay ako ng regalo, rice cooker, ganyan. Diba? Kasi kailangan. Malay mo, maubusan ka ng gasol. Hindi ka makapagsahin, may rice cooker dyan, makapagsahin tayo.
Ano yung mga regalo? Butane. Di ba? Pag naubusan. Yung iba kasi gumagamit ng electric stove. Paano pag nawala ng kuryente? Regaluhan mo siya ng super kalan. Ano pa? Not just what they want. Pag-isipin natin, ano ang kailangan ng tao ito? Mabuti balita. Ang salita ni Jesus. Bakit? Naniniwala tayo na si Jesus ang Kristo, ang solusyon sa lahat ng ating problema. And that short message can give us freedom. Lalong-lalo na sa ating mga buhay. If we are together with our loved ones, kahit magalit ka, kahit umiyak ka, kailangan natin marinig ang mabuting balita. Yung gusto mo araw-araw mong nagagawa, pero yung kinakailangan, nakakalimutan na natin. At mas nafocus tayo sa gusto natin kaysa sa kailangan natin. Kaya anong nangyayari? Wala. Nauubos din tayo. Nauubusan tayo ng lakas, nauubusan tayo ng pasensya, nauubusan tayo ng resources. That's why, if we are to meet our friends, our loved ones, if I can give you something, I'll give you Jesus Christ. Allow Him to rule over your life. Kasi siya ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano yung inaasahan natin sa Pasko? Golden envelope na merong sulat. Jesus is the Christ. Amen. People will be resourceful. Kasi nilikha ka ng Diyos na maging maparaan. Kaya nga yung iba nagnanakaw, paraan yun. Kaya yung iba, dahil sa pagiging maparaan, nakakaisip ka rin ng masama. Pero that is also pamamaraan. But then again, Lord, help me to know kung ano ang totoong kailangan. Hindi lang yung mga bagay na nais. This time, let's pray. Itanong natin sa Diyos, Lord, hayaan mo ma-enjoy ko yung totoong kailangan. Yung mga piniprepare ko ngayon, kailangan ba talaga? Yung mga bagay na pinaghahandaan ko, kailangan ba talaga? O napapalayo lang ako sa totoong mabuting balita? Kaya imbis na magkaroon ako ng kapayapaan, lagi akong pagod, lagi akong stress, lagi akong depressed. Dahil sinabi mo sa iyong salita, kung nakatuon ako dun sa kagustuhan mo, laging may pahinga. Laging may kapayapaan. Kaya Lord, hayaan mo na mabuhay ako, habang nabubuhay ako sa mundo, invest ko yung sarili ko sa mga bagay na totoong kailangan. Hindi lang sa mga bagay na gusto. Dahil ito yung nais mo. Makamit ko man ang lahat, hindi ko man makamit ang lahat, dapat secured ako sa buhay na walang hanggan na meron ako. At yun ang dakilang ipapamana sa mga mahal sa buhay, sa mga anak, kapatid, magulang, at maging sa aking sarili. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Lord, simula sa araw na ito, ibigay mo po sa amin ang kapangyarihan upang makita kung ano ang totoong kailangan. Nang sa gayon, maging parte kami sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga tao sa paligid namin. Hindi lang basta ibigay ang gusto nila at kung anong makapagpapasaya sa kanila. Ngunit kung ano ang makapagbibigay ng buhay sa kanila. Totoong halaga ng buhay. Ito ay ang pagkilala kay Jesus, pagtanggap kay Jesus, pamumuhay kasama si Jesus at ang kanyang salita. Salamat po ng marami. Lord, kayo na po ang bahala.
mahirap gawin. Pero naniniwala po ako na mayroong buhay na Diyos sa aming buhay. Mayroong buhay na Diyos sa aming kalagitnaan. At mayroong Kristo na solusyon sa lahat ng problema. Salamat po. Po kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.